Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
nyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at sana nasa mabuti kayong kalagayan at mag-ingat ho tayo dahil ang ating panahon ay pabago-bago. Ano po? Okay, so para sa ating pong espesyal na pagtalakay sa darating po na Regional Science, Technology and Innovation Week o ito pong tinatawag nating RSTIW. Ngayong Hulyo po makakasama natin ang isang dambuhalang haligi ng siyensya, edukasyon at pananaliksik. Ayan. Siya po ay isang premyadong akademiko, dating Executive Director po ng National Research Council of the Philippines or NRCP at sa kasalukuyan po siya ay ang timon at pinuno po na nangangasiwa sa agham at teknolohiya sa buong rehiyon ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Mga kaibigan, walang iba kundi ang Regional Director po ng DOST Mimaropa, si Dr. Bernardo Cepeda. Ayan, okay. So, magandang hapon, sir. Alam ko, sige, huminga muna kayo malalim. Sige, Athena, pasok kayo. Alright, so, mga kaibigan, na-interview na ba kita nung nasa NRCP ka pa? So, para hindi. Okay. Hindi pa. Kaya nga excited ako dito. Okay. Alam mo, nung chinatwa ako na meron tayong slot para dito. Sabi ko, go, let's do it. Alam mo kasi si Yusek, sabi niya, sige, I'll check my schedule. Tapos sabi niya, ay naku, Ma'am Meli, meron pala akong schedule. So sabi ko, di ba, buti na lang sumagot si Dr. Aido. Ayan. Okay. Alam mo, Mary, nakakatuwa itong gantong mga pagkakataon kasi talagang kailangan natin magkaroon ng puwang sa media yung ating DOST. Opo. Yung mga inisyatiba natin, on science and technology, innovation. Kasi bihira yung nabibigyan ng ere, kumbaga. Opo. At natutuwa kami sa Radyo Pilipinas, sa inyong programa, Siyensya na Tech, pa. No? Kasi minsan, ito yung kulang sa atin. Well, kasi ang dami nating mga kung anong balita na lumalabas. Opo. Pero ito yung pagkakataon para pakilala namin sa DOST at sa tulong ninyo, mga media personalities na mabigyan ng ere, kumbaga, at makalaman ng ating mga kababayan, ano ba ginagawa ng DOST, no? Bukod sa nakakagawian natin na
na field box, pag-asa, scholarship, no? Okay. But we have so much to offer Yes. our Opo. countrymen. Oo. Alam niyo, nakakatuwa kasi mga ilang taon pa lang kasi yung RSTIW dahil dati po ay NSTW ang Yeah. ginagawa. So, siguro pwede nating bigyan ng konti kasi may mga questions din ako. Pero gusto kong bigyan ninyo ng konti ng konting background, okay? Ano ba ang RSTIW? Kasi siyempre pag national, ibig sabihin national yan. Pero pag RSTI, ibig sabihin regional. So, Yeah. pag regional, nabanggit ko kanina yung mga probinsya na inyo pong sakop, di ba? Pero sa kasalukuyan po, alright, alam na ni Aling Maria kung ano ang RSTIW, pero pwede nating bigyan ng konting pagpapaliwanag. Halimbawa, mula sa inyo na muntik na magpare, joke. Okay, isingit ko lang. Bakit kayo, ba't kayo pumasok sa science field? Ang background po ninyo ay masyadong maka-religious. Nakakatuwa kayo. Ba't hindi ninyo pinasok ang larangan po ng pagpapari? Actually, pumasok ako ng seminaryo. Really? Okay. I entered the seminary for 4.5 years. I was in college. Alright. Pero 1991, nung nagkaroon ng Gulf War, remember yung Gulf War sa Middle East? And my father was in Saudi. He was working there. Okay. Di ba lahat ng Pilipino pinauwi? So isa siya sa umuwi. At nung panahon na yun, syempre, biglaan yun eh. So ako ang panganay. So kailangan lumabas ng seminaryo para magtrabaho. Ayun. At nakapagturo ako. At doon nagsimula yung aking law journey, kumbaga. Okay. Nakapagturo ako ng religious education sa Lasal. At napaglipat-lipat sa ibang Lasal school, sa Dasma, then sa Binil, tapos sa Lasal Araneta. And then that was the time when NRCP was looking for an ED. Ayun. Okay. So nag-apply ako. Actually, in-apply kasi member ako ng NRCP, the National Research Council of the Philippines, under din ng DOST. Yes, And as a member, kami yung iniimbita na maging ED. So kung sino interesado, applyan namin. So in-applyan ko, natanggap ako. Ayun. Natapos yung term ko, and then na-open itong RD ng Mimaropa. So I also applied. At ayun, salamat sa Panginoon, tayo na napili. At eto, kaupo ko lang nung April. Oo. Pero Director, marami ba kayong nasa shortlist or dahil napakaganda ng iyong pinanggalingan ang NRCP kaya ikaw ang natanggap? Actually, ito yung may pagmamalaki sa DOST, no? Equal opportunity talaga sa DOST. So you apply. In fact, parang 7 yata kami nag-apply na shortlist sa 4. Opo. And then, yun. Ikaw ang tapos, napili. siyempre, Malacanang naman nag-a-appoint yan. So, pinadala sa Malacanang yung recommendation ng search committee. It was only then that I was informed na ako raw yung yung napili ng Malacanang. So, at the end of the day, it's the president's decision. So, recommendatory naman ang secretary, ang USEC, but it's the president that has the final say. Alam natin na hindi lahat ng nire-recommend sa Malacanang nakukuha. So, siguro bahagi rin yun, Mary, no? Importante kasi yung track record din. No? Tama. Siguro nakita rin nila na nakapaglingkod ako ng maayos. Again, hindi ako it's actually the agency that I journeyed with, no, that I served. And I'd like to again tell the public, no, kami ay temporary yung mga nasa posisyon, no? Pero yung mga tao na nasa ground, no? Katulad nyo, halimbawa sa PTV4, napapalitan ng mga general manager nyo. Yes, opo. Pero kayo na naglilingkod ng matagal na, yung mga nasa likod ng camera, yung mga nasa booth, kayo yung nagpapanatili nito. At ganun din sa DOST. Ayun. So I'd like to give the shout out to our unsung heroes, yung ating mga public servants. And yun, Mary, sa tingin ko yun yung isa sa pinagpapasalamat ko, kaya nandito ako. Okay, at alright. naglilingkod. Director, pakitaas po ng microphone para mas lalong marinig ang inyong magandang boses. Ay, naku, salamat po. Ayan. Okay. Konti pa siguro po. Ayan. Okay. So, Director, alam mo, dahil doon sa mga binanggit ninyo, gusto ko nang sumanga-sanga yung aking question. Pero okay, i-set muna natin ang
bakit ba tayo nagsiselebrate ng RSTIW? Okay? Ano ba ito? Okay. Una siguro gusto kong balikan muna yung National Science and Technology Week. Okay. Ito kasi isinabatas. No? Okay. At noong 1993 pa to, at it was through Proclamation number 169. Ibig sabihin, nais natin magkaroon ng pambansang pagkakataon na ipagdiwang ang agham at teknolohiya sa buong kapuluan. No? Dati, sa National Capital Region lang to. Opo. So, lagi ginagawa yan sa NCR. Pero noong umupo na si Secretary, sabi niya, maganda na iikot natin to sa iba't ibang panig ng bansa. No? Kaya, pumunta tayo for the first time sa Visayas, sa Mindanao, at ngayon ay bumalik din sa uli sa Mindanao, no? Pagkatapos sa Northern Luzon. And then sabi niya, maganda rin na kung may national, merong regional celebration. Para naman yung mga rehiyon ay magkaroon din ng pagkakataon na ipagdiwang din yung kanilang mga nagawa para sa rehiyon niya. No? At dito nagsimula yung mga regional RSTI Week. Talagang minsan 3 araw, minsan 1 linggo talaga na pagdiriwang ng lahat ng mga stakeholders natin. Hindi lang to pang DOST, ito para sa lahat ng ating stakeholders. Opo, totoo so, yan. Kasali kayo, di ba? Kasali ang mga industry partners natin, kasabi yung mga agency. Tapos meron tayong mga iba't ibang activities, no, na gusto nating sabihin sa publiko, maraming ginagawa ang DOST katuwang na hindi alam. Tama, natin. Marami tayong suporta halimbawa sa MSMEs, marami tayong suporta sa mga LGUs, marami tayong suporta sa mga SUCs. At ito ang ating ipinagdiriwang. Ayan, okay. Pero Director, alright. RD, ano ba ang kaugnayan ng inyong papel sa NRCP? Ngayon bilang Director, RD kayo ng Mimaropa. Meron bang maganda na maari ninyong magamit sa inyong pagiging RD sa kasalukuyan mula sa NRCP? Alam mo, magandang tanong yan, no? Ang NRCP kasi ay isang national agency, no? Sakop natin at naglilingkod tayo sa buong Pilipinas. Opo. So, maraming programang NRCP na katuwang namin ang region. Halimbawa, RD Lead, no? Research and Development Leadership Program. Nagpo-provide tayo ng capacity building para sa mga institution, mga SUC na hindi pa mataas yung level ng pananaliksik. So naglalagay tayo doon ng isang consultant para i-capacitate yung mga faculty. Alright. Ito ginagawa natin sa ground, sa region. Partner tayo. Tapos ang NRCP rin ay member ng may ilang region ngayon like Region 6, no? Region 2 at saka hopefully, no, susunod na ang Mimaropa na miyembro ang NRCP ng tinatawag nating Regional Development R&D IC, no, or Regional Research and Development and Innovation Council or Committee. Ito ay under ng Regional Development Council. Ito ay isang komite na nandun yung ating mga iba't ibang NGAs at kasama na ang NRCP. So, ibig sabihin, nakakatulong tayo ngayon na maglatag ng plataforma para ipatupad yung research agenda ng region. Ayun, at nandun yung presence ng NRCP. Pangatlo, tayo rin ay may tinatawag sa NRCP na support to the regional chapter. So, ito ay bahagi ng GAA at saka research policy program. Ibig sabihin, even sa mga region, pwede tayong mag-offer ng service to create policy out of research. Ito ngayon ang dinadala ko sa Mimaropa. Ayan, alright. Madugtungan ko lang yung question ko. Kasi pag sinabi nating research, parang ang tagal niyan di ba? Bago maisagawa. Alright, kung ito ay inyo pong ginagamit sa Mimaropa, palagay ba ninyo meron kayong dapat gawin para ma-shorten or, mapabilis ang mga research na maaring gawin? I like that question. Alam mo, yun ang sinasabi lagi ni Secretary, no?
minsan may mga low-lying fruit na tayo. Ibig sabihin, ito ay pwede nang i-commercialize, pwede nang i-transfer, tech transfer. No? Meron ding mga basic talaga na medyo malayo pa, kumbaga, para quote-unquote, pakinabangan ng industriya. Pero meron na tayong mga pananaliksik na pwede na talagang i-adapt. No? Sa katunayan, yan ang role namin sa region. Okay, alright. No? Hindi na kami yung mananaliksik ng very basic. No? Ang tinitingnan ngayon ng mga region is, ano ba yung mga ginagawa ng RDIs, ng ating mga Research and Development Institute sa DOST? Anong ginagawa ng iba pang mga services ng DOST? Anong ginagawa ng mga councils like PCHRD, PSHRD, na tapos na make proof of concept na. Ang gagawin ng region ngayon, i-test na natin sa LGU, sa community, pwede na ba yung magamit ng industry? Yun ang role namin. Kaya meron tayong mga program. Parang gap bridger. Oo, kami yung parang tingin kung itong mga research na to pwede nang gamitin ng isang community like halimbawa water desalination mga protocol halimbawa or prototyping ng ibang mga startup, no? Ano namin yan, saklaw na namin yan, no? Sa ground. Kaya masaya sa region kasi makikita mo mismo na, napapakinabangan na ng industry. Pwede nilang gamitin sa kanilang food business, pwede nilang gamitin sa kanilang machine na to, pwede nilang gamitin itong industry na to. So, yan ang role ng region. So, how do we transfer what the RDIs or even yung mga inventors natin, no? Sinusuportahan natin yan. Halimbawa, may mga lumalapit sa amin ng mga, meron ako yung palatak halimbawa. Ngayon, part din tayo ng Philippine Innovation Award, no, na pumipili ngayon per region ng mga inventors na may mga pwede nang kumbaga i-scale. At katatapos lang nung mga regional cluster at alimbawa sa Mimaropa. Meron bang napili sa inyo? May napili galing sa Mimaropa. Wow, no? talaga. Alam mo ang kanya ay feed technology siya para hindi mahirapan yung ating mga farmers na gumawa ng feeds na customized dun sa pangangailangan ng maganda yung nanalo. Pero ano pa yun, lalaban yung sa national. Sa national. So, regional nanalo siya. Regional niya. Okay. So, Director, bilang bagong regional director ng Mimaropa, panigurado lang po, excited na rin kayo sa inyong RSTW. Ano ba yung dapat abangan ng ating mga kababayan sa Mimaropa? Naku, maganda tong gagawin namin. No? Kasi, di ba, with the mandate ng Malacanang na medyo magtipid tayo ng konti. Sa halip na papuntahin namin sa isang lugar lahat ng tao, ang gagawin natin, simultaneous yung gagawin sa iba't ibang probinsya. Kasi alam naman natin, Mimaropa ay archipelagic. So, hiwa-hiwalay talaga yung 5 probinsya. No? So, ang balak namin, ang center ay Romblon. No? Kasi hindi pa nag-host ang Romblon for a very long time. Taga doon si Secretary, di ba? Yes. Nagkataon naman na taga doon si Secretary. Pero matagal na kasi hindi nag-host ang Romblon. Kasi umiikot kami sa mga probinsya na host. No? Pero hindi lang sa Romblon, mangyayari yung RSTW. Bawat probinsya, may activity simultaneously during that week in August. No? We're just finalizing Hindi July kasi merong yung SONA. So nataon na sabi ni Secretary na kung hindi ako makakarating dyan, priority natin yung SONA kasi may mga activity dyan. So ililipat natin ng July, ng August para kasama si Secretary. Kasi meron tayong mga ilulunsad doon na mga proyekto katulad nung Marble na meron tayo doon support sa marble industry. So meron tayong okay na ba yan ngayon? Kasi parang nawala siya. Yes. We are helping the marble industry get back to its feet, no? And we're very happy. In fact, we were interviewed here also nung last month, I think, nung yung na DOSTV natin na program. Kay Secretary no? At gusto nga natin sabihin na meron na tayong mga initiative to revive and
to support our marble industry sa Romblon. Meron tayong mga ilalaunch na Marble Center doon and museum. Okay. Meron tayong mga ilalaunch na mga collaboration with industry partners, no? So abangan niyo 'yan sa Romblon, no? So ang team natin is Discover Romblon, no? Oh. Tapos sa iba, meron din tayo halimbawa sa ibang bayan ay iba naman ang tutok. Halimbawa, o sa Occidental Mindoro, Preserve Mimaropa. Okay. Gusto ko lang balikan yung sinabi ninyo kanina na sabay-sabay. Sabay-sabay yan. simultaneous, okay? So habang meron kayo sa Romblon. sa Romblon, meron din sa ibang Meron din probinsya. iba. Tika muna, paano yun? Akala ko kasi pag sinabi ninyong simultaneous, pwede mag-online. Yes, hybrid siya. Hybrid siya. Okay. So, Alright. alam mo, yung conference na idadaos natin, ano siya? Hybrid ang magiging activity niya. Hybrid yung modality niya. At ang maganda kasi dito, mas marami tayong marireach na audience. Yes, tama. Oo, sabay-sabay. Yes. Opo. Kasi mahirap magbiyahe papunta ng Tama. ng Romblon. So ang nais natin, halimbawa, yung keynote speaker nandun sa Romblon, pero naka-live stream yan sa ibang mga probinsya. Okay. So tapos may kanya-kanyang focus yung exhibit, yung discussion, like for instance sa Occidental Mindoro, Preserve Mimaropa. Okay. I-highlight natin dito yung cultural preservation. Ayun, okay. So, magbe-break muna tayo, RD, at magbabalik ko kami, mga kaibigan, sandali lamang. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan mga kaibigan. 3:35 na po ang ating oras at napakarami pong mga impormasyon ang maaari nating makuha kay RD Aido. Pero yung isang oras kasi kulang na kulang yun di ba? Yeah. Kaya okay. Alright. So, jam-packed pala RD ang ating RSTW sa Mimaropa. Kailan natin ito asahan? Nabanggit ninyo kasi you are used to the celebration na ginagawang July. Pero kailan po ito at ano po ang dates na dapat abangan ng ating mga kababayan sa Mimaropa? We're still finalizing the dates sa August. But definitely it's in August. Kasi titingnan natin yung schedule din ng secretary kasi gusto natin na nandun siya. Okay. But it's definitely in August. Siya rin nagsabi na wag July kasi nga yung gawa ng... Okay. So, ang gagawin natin sa August to. At ang habol natin dito, ma-highlight yung ganda ng bawat probinsya. Okay. At may niche yung bawat probinsya. Alright. Halimbawa, ang Occidental Mindoro is Preserve Mimaropa kasi nandito yung karamihan sa mga natin, IP communities. So gusto natin i-highlight naman yung mga effort natin for the IP communities. Katulad halimbawa meron tayong support sa handloom weaving machine para sa mga tutubong mangyan. Si PTRI. Si Julius. So, actually, maglalagay ng doon, ng center on weaving. We were talking about that kami ni Julius. So, Oriental Mindoro naman, invest with Mimaropa. Kasi, di ba, nandito yung karamihan sa mga industry, nandito yung Kalapan. I mean, malaki yung malaki yung development dito sa Kalapan. So, ang habol natin, invest with Mimaropa. Kasi nandito rin yung ibang mga malalaking economic zone. So, ang invitation natin is to invest. At nandito rin nanggaling yung ating dalawang nanalo sa Philippine Innovation. Yung palatak palay cedar ni Engineer Cuevas na nag-national, nanalo siya. At of course, yung bago ngayon. Ang nakakatuwa dito sa bagong si Konsehal Nelson, no? Siya, konsehal ng bayan. Pero inventor siya. Kasi naisip ngayon, nakikita niyo yung pangangailangan ng mga farmers. Tapos, nagtayo siya ng school na TESDA Center. Really? At nais kasi niya, sabi niya, nung kakantuhan ko siya, nais siyang magkaroon ng pipeline yung mga inventors, mga opportunities yung mga ordinary IPs na matrain din para lumabas yung creativity nila. Kaya invest sa Mimaropa, sa Oriental. Sa Marinduque naman, sustain Mimaropa. Kasi sa Marinduque, nandito yung ating, di ba, pinakamalaking biodiversity area. Kaya maganda tayong program dito, yung Coral Nursery Units. Ayun. So, naglalagay tayo dun sa para ma-rehabilitate yung ating diba, coral reefs. Oil spill sa marine. Yeah, at alam mo ba na NRCP expert yung tumulong sa atin doon? Na-interview ko yun si Doc. Bacosa. Okay. Tapos, meron din, sa Palawan naman, Empower Mimaropa. Kasi ang nais naman ng inyong mga Yes, of course. Magaling si Athena. Galing sa kanila yan. Wow. Galing sa kanila yan. Kasi nga nais nating i-highlight sa Empower Mimaropa yung galing ng mga kabataan. So, nandito yung mga robotics, training, at saka capacity building. At syempre sa Romblon nais nating i-emphasize dito yung Discover Mimaropa. Kasi nandito yung mga magagandang beaches na hindi pa alam mo, parang hindi masyadong kilala ang Romblon. Ang dami yung naku, Diyos ko, pag nakita nyo yung mga beaches natin sa Mimaropa, you'll be baka hindi na umuwi yung mga bisita. Yes. And that's why when I came in, ang slogan ko talaga is Tara Pamimaropa. Ayun, tama. Teknolohiya at agham na ramdam, aarangkada pa
sa Mimaropa. Ang ganda naman. Tara, pa Mimaropa. Kasi okay. it's an invitation for collective action. That's first. Okay, alright. It's an invitation to collaborate. And it's also an invitation to act. Ayun. A call okay. to act. Oo. Alright. RD, gusto ko naman, kasi parang napiperk up ako dun sinabi nyo na simultaneous. Alright, kung kayo ay sa Romblon, magsasagawa talaga ng inyong event. Yung main. Okay, oo, yung main event. Paano natin makukuha yung reaction, halimbawa? Paano ninyo makukulate naman yung dami ng makakakita doon sa iba't ibang lugar na kasabay ng inyo pong event sa Romblon? Diyan kikilos yung mga provincial offices. Alright. Paano hindi sila makasama sa Romblon? Hindi, merong Kasama yan. din? Simon, kaya nga ang tawag natin hybrid. No? Alright. So, okay. may documentation tayo. Yes. May online mechanism tayo para masiguro na nado-document natin ng maayos. Tapos, magkakaroon din tayo ng mga AVPs na pwedeng i-share publicly. Okay. Pero Director, bakit kailangan sumama ng mga RDs? Halimbawa, for support? Akala ko ba nagtitipid kayo? Hindi, ganito ang gagawin namin. Okay. Hindi lahat ay pupunta sa Romblon. Alright. So, ang gagawin natin, hahati-hatiin natin yung mga RD sa iba't ibang lugar. At they can also participate online. Okay. Ang habol natin, halimbawa, yung focus, halimbawa, ay agriculture, like sustain, Mimaropa. So, sa halip na sa Romblon sila lahat, yung ibang mga government agency heads, like, halimbawa, sa PICARD, sa isang RD na ang expertise is, halimbawa, si RD JC ng Region 3. Siyempre, focus yan sa sa agriculture. So, imbitahan namin sila dun sa Marinduque kasi agriculture, di ba? Okay. So, biodiversity. Pero paano ka? Sa Romblon tayo kasi nandun si Secretary. Alright, so, siyempre, ipapakita natin yung mga ibang projects natin doon na hindi pa niya napupuntahan. Ayun, tama. Kasi meron tayong mga bagong projects ngayon na in-implement sa LGU, halimbawa sa San Agustin. Maglalabas tayo dyan ng isang app na makakatulong sa LGU para mas maging smart sila. Ayun, okay. San Agustin, Iloilo? Hindi, San Agustin ng Romblon. Meron ba San? Okay, sige. Isang municipality doon. Ayun, okay. Oo. So, RD, isa po kayong guro ng edukasyong pangrelihiyon. Yeah. Sa palagay niyo po ba, dapat natin itong pag-ibayuhin, lalo na sa kasalukuyang panahon dahil nakakatawag po ng pansin ang karakter ng ilang mag-aaral o kabataan na nagiging mapusok at mararahas? Naku, Meli, napakagandang tanong at isang medyo mainit na usapin ngayon dahil nga naglabas ng proposed reframing of the GE ang CHED, no? At bilang bahagi ng GE, no? Actually, it's sabi nga ni Secretary, it's a whole of government approach. Kasi minsan ang tingin masyadong maliit ito'y trabaho lang ng DepEd o trabaho ng CHED. Pero kami rin sa DOS, hindi namin pinaniniwalaan yan. It's transdisciplinary. Oo, dapat lahat tumutulong. Everybody should, it starts at home. Yes. Oo, alam mo talaga. Alam mo, totoo yun. Pero minsan kasi ang kabataan, may paraan talaga sila na nakakatakas doon sa mga disiplina ng mga magulang. Pero, okay, kung pag-uusapan natin yan, napakahaba, di ba? Tsaka very interesting. Pero balikan natin ang ating topic. Alright. So, ano po ang inyong imumungkahing paraan para matuon ang pansin ng mga mag-aaral sa positibong pagpapaunlad ng teknolohiya, hindi lang po sa online games. Ang iba po ay may nakakasamang epekto dahil may mga halong violence. Okay. Pwede ba natin silang gawing farmers? Let me start with this, no? AI and other online apps are tools. Yes, opo. Gamit. Nasa gumagamit yung susi. Okay. Paano mo gagamitin itong mga tools na to? At paano natin ginagabayan yung mga anak natin, mga estudyante natin, para gamitin ng tama yung mga tools na to. Opo. Remember, lalo ngayon, no, with the advent of technology, ako, I'm a supporter of the use of technology
in learning. Kasi hindi na tayo makakaalis dyan. Bahagi na yan ng ating kultura. Ang importante, ano ang ginagawa nating mga mekanismo para maturuan yung ating mga estudyante na gumamit niya ng tama. Ang problema kasi natin sa eskwelahan, hindi natin sila tinuturuan paano gumamit ng tama. Kasi baka hindi rin alam ng mga teachers. Alam mo actually nila, ito halimbawa. Okay. Pag sila'y gumraduate, di ba, open source lahat. Right? Anything is available for our use. Pero bakit pag nasa eskwelahan sila, itinatago natin yan? I'm not a favor of that. Why? Dapat sa eskwelahan pa lang, tinuturuan na natin sila para gumamit niyan. Halimbawa, sa exam, dapat open source. It's how we use our creativity to ensure that the assessment is meant for the students to learn how to use the technology. At I think dyan may problema tayo. Ayun. So, ibig sabihin, dapat yung mga taga-CHED, DepEd, DepEd, dapat maging open din sila. Di ba? Ibig sabihin, kung ano man ang mga batas natin ngayon at nakikita natin may kamalian, dapat baguhin natin yon, di ba? Pero alright, doon sa sinabi nyo na pag sa school hindi binibigay lahat, di ba? Parang tinatago. Kasi ang mga guro, parang kailangan pa rin nilang i-train muna kung ano ang dapat nilang banggitin doon sa mga estudyante. Ibig sabihin, is it late for us para baguhin ba yon? Para kung ano man yung mga darating pang mga henerasyon na kabataan ay hindi sila gumaya sa kasalukuyan na basta na lang ng babaril. I mean, you know. Alam mo, nakakatuwa nga yung isang remark ni Secretary, yung sabi natin, kaka-computer mo yan. Ang sabi ni Secretary, kaka-computer mo yan, pero yan ang magdadala sa'yo sa mas magandang bukas. Kasi, ngayon, kailangan ng computer literacy. Tama. Okay, ngayon, remember nung pandemic, kasi I was Vice Chancellor then, no? And I opened my eyes to all the available resources. Kasi kailangan Kailangan. So, nag-aral ako ng Microsoft certification. So, naging Microsoft Certified Educator ako. Alam mo ba, tinuruan namin ng mga DepEd teachers on how to use Microsoft tools. I was one of the trainers. Talaga. So, successful naman. I know that the teachers are being trained. Unfortunately, after the pandemic, we went back to the original paper pencil. Hindi natin itinuloy yung hybrid. Ayun. Okay. So, Director, ibig sabihin, baka kulang sa support? I mean, ang gobyerno natin, wala tayong pera, wala tayong pambili kung ano-ano. O bakit ganun? Number of students. Ayun. Alam mo, maaawa ka sa mga guro. Kasi you need siguro ngayon ratio for at least sa amin when I was teaching. Sinasabi namin dapat 30 lang per class. Para mas maging interactive, mas manageable. Ngayon 40, 50 students. Hindi nila kaya yan. Hindi naman ma-manage na maayos. So, maraming factors, Melly. Maraming factors. No? Classroom is another. Ayun, classroom, oo. Hindi, at saka yung mga equipment, di ba? Yung equipment mga gamit, is another. Okay, pero ibig sabihin, di ba meron man tayong pondo para sa mga estudyante? Bakit ang nangyayari doon? I cannot answer that at the moment. But that's for DepEd and CHED to answer. In fact, ngayon, issue rin yung kasi member ako ng BOR ngayon sa ilang SUCs. At yan ang isa sa pinag-uusapan namin. Our hands are tied on the number of students that we can accept. Halimbawa, sa isang SUC talagang ang limitasyon ay nasa 1,500 lamang na first-year students. Kasi ang DBM, ang binigay na number of plantilla ay ilan lang? Number lang. Okay. So, hindi ka pwedeng kumuha ng mas maraming estudyante kasi wala magtuturo. Walang classroom. Oo. Yun ang mahirap So, dapat yan ang isolve muna natin. Okay. Dahil malapit na tayo. About our STW naman ulit tayo. Bilang pangwakas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa Mimaropa para tangkilikin po ang
ang Science and Technology at saka itong inyong RSTIW. At saka gusto ko pa rin itanong, sa inyo pong pamumuno, paano po rin pinagsama ang science for the people at ang tamang pagpapahalaga o value sa paglilingkod po sa bayan? Okay. Sa RSTW, again, ang siyensya ay dapat nararamdaman. Ayun, okay. Sabi nga ni Sek, agham na ramdam. Tama. Paano natin ito maramdaman? Kailangan naunawaan natin. Yes, okay. Kaya isa sa isinusulong ko talaga ay yung paggamit ng ating lengguwahe, paggamit ng ating mga simbolo, paggamit ng ating mga sayaw, alam mo yun, di ba? Tradisyon sa pagpapalaganap ng agam. In fact, meron kaming mga kasama na... Siguro lumapit pa kayo ng... Ayan, ayan. In fact, meron kami isang grupo ng mga mananaliksik na ito yung isinusulong. Sa NRCP halimbawa, naglalathala na kami ng mga artikulo na nakasulat sa Tagalog. Oo, tama. Pero alam niyo, dapat noon pa yan di ba? Hindi ba yan ginagamit ng ng Mimaropa noong hindi pa kayo ang RD? Hindi naman, hindi naman. Ginagamit naman. Parang comics nga ang language Yes. In fact, isa sa pinakamahusay na mga science team yung sa Mimaropa kasi magaling yung team namin, no. Okay. At nasanay na mabuti talaga to ng DOST. Pero hindi lang 'yan. It's about ensuring that the people understand science. Alright. That the people not only understand but nagagamit yung siyensya. Ayun, tama. Doon kasi sabi nga ni Sek, walang kwenta yung dami ng publikasyon kung hindi nagbabasa at saka hindi wala nagbabasa at hindi napapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya nga ang layunin natin, ibaba ito sa pamayanan, gamitin ang ating pondo para siguruhin na yung mga suliranin ng ating mga maliliit, lalo na yung mga GIDA communities, ay natutugunan through science and technology. Ayun. Okay. So, Director, maraming salamat. God bless you. Good luck sa inyong RSTIW at sana ngayon sa iyong pamumuno ay maramdaman, maunawaan at ma-enjoy ng mga taga Mimaropa ang DOST Mimaropa para kasi 'di ba andiyan kayo para tumulong at para umunlad ang kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga farmers at yung mga maliliit na mga negosyante, 'di ba? So kayo ba anytime may mag-walk-in, ini-entertain ba ninyo talaga sila? Yes, Melly, no? Ang ating mga PSTOs ay ready. Okay. Hindi lang kami naghihintay, no. Sa katunayan, lumalapit na kami. Nilapitan sa katunayan, nilapitan ko yung ating mga LGU officials tsaka mga congressmen para ipakilala ang ating ahensya at nagugulat sila, ay meron pala kayong ganyan, no. Okay. So kailangan talaga nating ilapit sa kanila. At yun yung ating layon ngayon na maramdaman, makita, at higit sa lahat, maunawaan ang agam ng sambayanan. Alright, mga kaibigan, yan po ang ating panahon si Dr. Bernardo Aido, si PEDA, Regional Director po ng DOST Mimaropa since April. At thank you, Melly. Nais kong pasalamatan ang ating mga kaibigan, si Orly Lopez, si Matet Segovia, at ang ating EP, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Okay, ako po muli si Melly Tenorio. Maraming salamat po. God bless you po at antabayan po niyo susunod na palatuntunan.